pong ating pag-aaralan ay patungkol po sa pagtuturo sa bawat isa sa atin how to pre-decide. Tatandaan natin to. Huwag na huwag nating aantayin ang sarili nating humantong doon sa mismong oras ng pagpipili natin at paggawa natin ng desisyon. Kasi most likely, kapag naharap ka doon, halimbawa, temptation na kumain, ay maniwala ka, wag mong ikukondisyon ang isipan mo na pag naharap na lang ako sa kainan, tsaka na lang ako magdidesisyon. Mali! Kasi most likely, mapapakain ka ng marami. No. Kahit nasabihin mo na ayoko ng matamis, tumataas ang sugar ko. Ayoko ng lechon kasi masama sa kalusugan ko. Pero maniwala ka mga kapatid, kapag punta ka ng punta sa lechonan, punta ka ng punta, mga kaibigan, sa bakery. Tapos kapag nagpupunta ka ng mall, ang hinahanap ng ilong mo, bango, bagong bake. Maniwala ka sa hindi, mga kaibigan, most likely, mahuhulog ka sa temptation, magugulat ka na lang, tumaas na blood sugar mo. Magugulat ka, mataas na ang cholesterol mo, magugulat ka, naku, sinusugod ka na sa ospital. Decision. Ang layunin ng ating pag-aaral, turuan o tulungan ng bawat sa atin bago pa tayo humantong sa anumang sitwasyon at pwedeng tumukso sa atin. We must learn to pre-decide. Meron ka na dapat desisyon even before sa pagharap ng mga sitwasyon na posibleng pagdaanan natin sa ating mga buhay. Amen? So ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Handa na ho ba kayo? Tayo po'y tumayo para sa ating pong pagbasa ng salita ng Diyos. Isang text lamang po ang ating pag-aaralan. Ang ating pong text ngayon pong isang talata ang ating text ngayon pong umaga. Matthew chapter 26 verse number 41. Tignan po natin ang paalaala sa atin ng ating Panginoong Sukristo. Ang sabi po ng Panginoong Sukristo sa kanyang mga alagad, ang sabi po niya, watch and pray. Ano yung pastor? Yung manunood ako? hindi po. Pag sinabi, be ready. Yan ang ibig sabihin. Pag sinabing watch, hindi yung manood ng TV hanggang madaling araw. Hindi po yun. Kundi be ready. Always be on guard. Always be ready. At ang sabi diyan, and always pray. Always pray. Gusto po natin, mga kaibigan, na huwag mahulog sa tukso. Gusto natin, mga kaibigan, na hindi masira ang pangarap natin sa buhay. Gusto natin na hindi umikli ang buhay natin. Mga kaibigan, kailangang maging mapagmatsyag tayo. Kailangang maging mapag-ingat tayo sa ating mga sarili. At maging, mapanalanginin. Mga mananampalataya sa ating lahat na nandito. Maganda po mga kaibigan, meron tayong tinatawag natin, tawag doon, yung self-determination. Pero kahit meron kang self-determination na gawain kung ano yung tama, pero kapag aalisin mo ang Diyos sa buhay mo, hindi mo makakaya. Kaya dito sa talata, isinama specifically, watch, be ready, ingat kayo, and always pray. Ang sabi ng talata, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. The flesh is weak. Mahina ang ating pisikal na katawan. Mahina tayo bilang mga tao. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, i-bless mo po ang pag-aaral namin ngayong umaga. I-bless mo po ang aming mga puso sa pakikinig. Dalangin po namin, Lord, na makita namin ang iyong plano. Maturuan kami, Panginoon, ang mga salita mo at mga pag-aaralan po namin upang kami po ay laging maging handa, maging mapagmatsyag, maging maingat, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa upang kami po ay hindi madaya ng kaaway, upang hindi po yung gusto ng dyablo sa buhay namin ang masunod, kung hindi yung magandang plano mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso, kuhanin mo po ang aming atensyon, wala pong anumang bagay na nasa aming paligid, Panginoon, na mapapahintulutang kumuha ng aming pong buong pakikinig sa aming pong mensaheng pakikinggan. Sa po namin itinataas ang lahat po ng ito, binabalik namin ang kapurihan at pagpapasalamat.
Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Lahat ng mga tao na hindi napabuti buhay, kapag tinanong po natin ang bawat isa kung plinano ba nila, marami po sa kanila ang magsasabing, Pastor, hindi ko plinanong magkaganito buhay ko. Hindi ko plinanong masira ang pangarap ko, hindi ko plinanong magkasakit ako ng marami, hindi ko plinanong masira ang family ko, hindi ko plinanong mabaon ako sa utang, hindi ko plinanong mapalayo ako sa Diyos. Hindi ko plinano na maging pangit ang result ng aking buhay at kinahinatnan ng aking kinabukasan. Pero nangyari ang lahat ng yon. At kapag tinanong natin ang bawat isa, mga kaibigan, ng mga taong hindi napaganda ang kinabukasan, bagaman hindi ko sinasabing 100% ganun ang pananaw, may mga tao pa rin, mga kaibigan, talagang ginusto nila eh. Ay, ginusto ko eh. Ito gusto ko eh. Diba? Kaya sa kanila, wala naman silang sinisisi kasi pinili nila yon. Kasi yun yung choice nila eh. Kaya lang ang nakararaming mga tao kapag tinanong po natin at kinausap natin, sasabihin po nila, mga kaibigan, na hindi nila inisip at hindi nila plinano na mangyari ang pangit sa kanilang mga buhay. Pero nangyari. At alam niyo, mga kaibigan, ang madalas na dahilan kung bakit nagaganap at nangyayari yan sapagkat nagkakamali tayo ng pagpili sa mga desisyon na ating mga ginagawa. May mga nahuhulog sa tukso, hindi nahulog dahil gusto nilang matukso. Kundi karamihan nagsasabi, kaya ako nahulog sa tukso kasi nabigla ako, pastor eh. Hindi ko talaga ginusto eh. Hindi ako handa doon sa nakaharap kong matinding sitwasyon eh. Hindi ako nahanda eh. Kaya nahuhulog tayo sa mga problema at mga sitwasyong sa kung tutusin ay ayaw po nating pasukin. Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito, pinamagatan po natin, I am ready. We need to pre-decide. Kung merong isang desisyon na dapat ay gawain natin ngayon, hindi kung kailan tayo dadating sa pagharap sa sitwasyon o tukso o problema, ngayon pa lamang, dapat meron na tayong desisyon. Ano man ang kakaharapin ko, handa akong humarap dito. Hindi kung kailan ko haharapin, I will just cross the bridge when I get there. Wag ganon. Dapat meron ka ng desisyon ngayon. At ito po ang layunin natin sa ating pag-aaral. I hope and pray na magiging desisyon at desire ng puso natin ngayong para ako ay hindi mahulog sa patibong ng kaaway. Una po na reason why we need to be ready. Number one, mga seryosong dahilan po ito. Number one, because the devil is determined to destroy you. Tandaan niyo yan, mga mananampalataya, bakit kailangan kang laging maging handa? Kasi ang dyablo hindi mo kakampihan. Ang dyablo laging naghahanap ng paraan para sirain ang buhay mo. At may mga pagkakataon, ang dyablo gagamit ng pleasure. Gagamit mga kaibigan ng mga material na bagay. Gagamit ng iba't ibang mga bagay to lure you. Para sabihin sa iyo, okay to, kahit alam mo bilang mananampalataya na hindi okay. Gagamit ang dyablo ng iba't ibang mga kaparaanan, mag-a-anyo sa mga kaibigan na tupa, pero sa likod ng lahat ng yon, siya ay isang mabangis na hayop. Naghahanap lang siya, mga kaibigan, ng pagkakataon at opportunity para sakmalin at wasakin ang buhay ng bawat isa sa atin. So bakit kailangan mo maging ready? Mga kaibigan, ang dyablo laging handa. Handa na humanap ng pagkakataon at ng paraan para tayo ay silain at wasakin ang ating mga buhay. Anong sabi ng banal na kasulatan in 1 Peter chapter 5 verse number 8? Ang sabi ng banal na kasulatan, be sober. Ano sabi? Be vigilant because your adversary, the devil, sino ang ating kalaban? Mga mananampalataya, sino kalaban natin?
Diablo, hindi magulang natin na nagtuturo sa atin kung ano tama. Hindi rin ang Diyos, mga kaibigan, na nagsasabi sa atin ng mga bagay na dapat nating gawain para umayos ang ating mga buhay. Hindi ang church, mga kaibigan, na kung saan nakakarinig tayo ng pangangaral na may mga pagkakataon nire-rebuke tayo. Hindi natin kaaway ang church, amen? Hindi rin yung kaaway ang pastor. Hindi po, ang kaaway natin walang iba kundi ang diablo. Yan ang kanyang layunin. Kaya ang sabi ng talata, iingat kayo, mga mananampalataya. Hindi nyo po pwedeng ipagbaka sakali ang buhay. Hindi nyo po pwedeng sabihin kung ano na lang ang dumating. Nako, hindi ganyan. Kasi ang diablo, meron ng nakaalat na plano para sa iyo ahead of time. Kaya ang sabi ng talata, be sober. Always be vigilant. Because we have an adversary. Mga mag-asawa, meron kayong kaaway, hindi yung asawa ninyo. Ang kaaway ninyong mag-asawa, ang diablo, para wasakin ang relationship ninyo bilang mag-asawa. Mga anak, ang kaaway natin, hindi ang mga magulang natin naghihigpit. Amen? Ang kaaway natin, yung demonyo at kampo ng kaaway. Diba? Nagagamitin natin mga kaibigan ng lahat ng tukso na ibinibigay ng sanlibutan para kuhanin ang kalooban mo, para dayain ka, para dalhin ka, at gumawa ka ng mga bagay na bandang huli ay pagsisisihan natin sa ating mga buhay. Tandaan natin yan. We have an adversary, the devil. Ang sabi ng talata, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kaya ang diablo, alam nyo, para maging magaling kayo sa anumang bagay, sa anumang larangan, aaralin ninyo, di po ba? Ang diablo, mga kaibigan, inaaral ang bawat isa sa atin. Tandaan natin yan. Alam ng diablo ang weakness natin. Alam ng diablo ang weakness ko. Amen? Alam ng diablo ang weakness mo. Alam ng kaaway, mga kaibigan, kung saan ka vulnerable na magkasala, kung saan ka vulnerable na gumawa ng mga bagay na hindi tama. Alam ng diablo ang mga lugar na kung saan kapag nandun ka, madali kang mahulog sa tukso. Alam ng diablo lahat. Alam ng diablo yung mga tao na kapag kasama mo palagi, parang wala kang magawa kahit alam mong mali, pero hindi mo magawa na piliin yung kalooban. Alam ng diablo yan because the devil is studying you. Inaaral niya tayo. Kaya huwag kang pakampante, mga mananampalataya, huwag niyong i-take for granted ang pagiging mananampalataya. Huwag niyong i-take for granted ang pagpe-pray. Huwag niyong i-take for granted ang pag-attend sa church. Huwag kayong pupunta sa church for the sake na pumunta. Makinig ka ng salita ng Diyos. Huwag kang lalabas ng pintuan ng simbahan na umattend ka lang, guminhawa pakiramdam mo kasi nagbigay ka ng panahon. Huwag ganon. Ang maging desire ng bawat isa sa atin, pag nasa church ako, Panginoon, yung presensya mo, gusto kong maramdaman. Kasi gusto kong umuwi, napuspos ako ng Holy Spirit, at may natutunan ako. Bakit? Sapagkat ang diablo gagawa ng paraan. Tandaan natin, gagawa ng paraan para tayo mga kaibigan ay ilayo sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo yung parable of the sower, may nahasik sa tabing daan. Ano ginawa? Nung nahasik yung salita ng Diyos, dahilan sa ang puso, parang wayside. Di ba yung daanan? Abay, dinagit kagad eh. Maraming mananampalataya, ganun eh. Maraming tao, ganun. Nakikinig, pero bakit ganun? Pagkahasik, pagkalabas, wala na. Meron namang nahasik sa mababato, medyo sumulpot, kaya lang hindi na-choke. Hindi nagtagal. Ano nangyari? Namatay din. Meron naman natin mga kaibigan, nahasik saan? Sa thorny ground. Tama? Ano nangyari? Sumulpot din, kaya lang thorn, yung sanlibutan, hatak ng sanlibutan, kahit tama yung kanyang narinig, gusto niyang gawin yung kanyang narinig, kaya lang hatak ng sanlibutan. Alam niyo nangyari mga kaibigan, bandang huli, hindi rin nagtagal, namatay din. Ingat po tayo. Hindi natin kakampi ang demonyo. Kalaban natin ang kaaway. Gusto kong maging maliwanag sa bawat sa atin, the devil is determined to destroy you. Wawasakin niya buhay mo, wawasakin niya pamilya mo, sisirain niya ang hanap buhay mo, tatanggalan ka niya ng trabaho, aalisin niya ang kaligayahan ng buhay mo, at aalisin niya ang kaligayahan ng pagiging mananampalataya mo. Always be careful. Always be ready. Be ready. I am ready because the devil is always out and he is determined to destroy me. Pangalawa,
na reason why do we need to be ready. Second reason, mga kaibigan, because we are defenseless. Wala tayong kakayanan without God's strength. Kung sa sarili lang natin, malakas tayo. Siguro bumuhat ng 1 kilong bigas. Diba? Physical yan eh. Pero mga kaibigan, ang liwanag ng talata na sinabi sa atin, the spirit is willing but the flesh, yung ating physical na, yung ating karnal na buhay bilang tao ay weak. Ayaw nating mahulog sa tukso, pero bakit nga ba ganon? Pag andyan na tukso, para tayong kandilang nauupos. Diba? Ang tapang-tapang natin pag nasa church tayo. Diba? Talagang buo ang ating desisyon pag nasa gawain tayo, nakakapakinig tayo at kasama natin ang kapwa mananampalataya. Hindi ko na gagawin to, isinuko ko na sa Diyos to. Pero kapag nag-iisa na tayo, balik na naman tayo sa dati. You know why? Because by ourselves, we are defenseless against the devil. Mas malakas ang diablo kaysa sa atin. Pastor, parang mali yata yung sinabi mo. Kasi sabi ng banal na kasulatan, di ba? I can do all things through Christ. Pero sa sarili natin, ay pag nagtiwala ka sa sarili mo, kaya nga watch and pray, hindi ka po pwede maging malakas sa pamagitan, kaya ko na to, matagal na akong Kristiyano, eto plano ko. Hindi. Without God, He can do nothing. Kaya kung gusto mo magbago buhay, kung gusto mo mga kaibigan na umayos ang kinabukasan, magkaroon ng direksyon ng buhay natin, hindi po pwede na aasa ka lang sa sarili mong kalakasan. Hindi po pwede kung kailan mo gusto. Hindi po pwede kung papaano mo gustong gawain. Hindi. Kailangan magpapailalim ka sa kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi mo ginawa, matatalo ka. Again, problema natin itong lahat. Lahat ng mga Kristiyanong seryosong pumunta ng church to worship God. Alam po nyo, pag nasa church tayo, talagang ang lakas-lakas natin, ang liwanag ng isipan natin, ala tayong kabigatan, gumaan ang ating pakiramdam. Pero ang true battle begins kapag lumabas na tayo ng simbahan. Pag hanggang sa pakikinig lang tayo, ang sabi nga ng Bible, be ye doers of the word and not hearers only. Because if we will just be doers of the word, hearers of the word and not doers of the word, ang sabi ng banal kasulatan, we are just deceiving ourselves. Kaya wag nating isiping malakas tayo. How we wish na malakas talaga tayo. Pero in reality, we are weak. We are weak. Ang gandang paalaala ng talata in 1 Corinthians chapter 10 verse number 12. Tignan niyo ang sabi ng Bible. Paalaala sa ating itong lahat. Kahit ako bilang pastor na po ako eh. Pero hindi ko po pwedeng panghawakan na pastor ako, malakas ako, nag-aaral ako ng Word of God. Hindi ko po pwedeng panghawakan yung. Bakit? Kasi mga kaibigan, ang diablo laging nandyan para ako ay ilayo at ibagsak at mailayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng, hindi handa eh. Hindi po pwedeng Christian ako eh. Hindi po pwedeng, nagbasa ako ng Bible kanina. Hindi eh. Hindi. Always be on guard. Always be ready. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po in verse number 12 ng 1 Corinthians chapter 10, ang sabi ng talata, wherefore let him that thinketh he standeth. Ingat kayo, take heed. Yung mga nag-iisip daw na ikaw ay nakatayo, doon sa mga nagsasabing malakas na ako, pastor, hindi ko na kailangan umattend ng church, hindi ko na kailangan mag-pray, hindi ko na kailangan magbasa ng Bible, kasi Christian ako, malakas ako, pastor. Ang sabi ng banal na kasulatan, take heed, ingat kayo, ingat, ingat. Bakit po? Lest he fall. Ingat kayo. Ingat tayo. Kasi sa mga panahong akala natin malakas tayo at binaba natin ang gwardiya natin at hindi tayo naging handa, babagsak ka. You will fall. You will fall. Sabi nga ng talata sa Tagalog, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka ikaw ay mabuwal. Huwag mong subukin ang lakas mo. Pastor, kaya ko to. Hindi mo kaya. Mahina tayo. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, gawin natin ang kalooban ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, dun lang tayo magiging malakas. Amen? We need to be ready. Why? Una, because the devil is determined to destroy you.
Sabihin mo na sa sarili mo yon, I need to be ready. I need to be ready. Kasi ang demonyo, wawasakin niya ang kinabukasan. Mga young people, sabihin ninyo I need to be ready. I need to be ready by God's grace. Kasi pag hindi ako naging handa, wawasakin ng demonyo ang kinabukasan ko. Sisirain ng Diyos ang buhay ko. Sisirain ng dyablo ang buhay ko. Sisirain ng kaaway ang magandang plano ng Diyos para sa akin. Be ready. Ang dahilang pangalawa, because we are defenseless. Mahina tayo. Mahina tayo. Malakas lang tayo kapag tayo na kay Kristo. Amen? But without Christ, we can do nothing. Kaya don't forget your relationship with the Lord Jesus Christ. Please, don't forget. Don't forget. Mahalaga pagtatrabaho, mga estudyante, mahalaga ang pag-aaral, pero hindi puro pag-aaral. Mga young people, maganda at mahalaga ang pagkita ng pera, pero huwag puro pagkita ng pera. Huwag. Huwag niyong pabayaan ang spiritual na buhay ninyo. Kasi ito magdidetermine na magiging kinabukasan ninyo kung ano ang mangyayaring mabuti sa buhay ninyo. Pangatlong dahilan, third reason, why we need to be ready is this. We need to be ready. Why? Because God deserves our faithfulness. Bakit ka kailangan maging handa? Kasi yun lang ang tanging paraan para maluwalhati natin ng Diyos eh. Don't ever think na ang Diyos naluluwalhati na umaten tayo sa church lang. Masaya ang Diyos na pumupunta tayo sa church. Pero kung pumupunta tayo sa church, pero paglabas naman natin kung ano-ano mga pinagagawa natin, hindi nalulugod ang Diyos doon. Hindi. Alam niyo na kapag papalugod sa Diyos, yung faithfulness. Alam niyo na kapag papalugod sa Diyos, yung pagiging consistent natin sa ating spiritual na buhay. Alam niyo kung ano nagpapalugod sa ating Panginoon na nagpapasaya sa Kanya? Yung narinig nating tama, hindi lang natin sinang-ayunan, kundi ipinapamuhay natin kahit na ganong kasimple. Kahit hindi tayo masyadong nakakagawa ng ibang mga bagay na nagagawa ng iba. Kahit hindi pa tayo masyado nakapagbibigay ng ganong kalaki dahilan sa eto lang yung kaya nating ibigay. Pero kapag ang puso natin, mga kaibigan, ay tapat, masaya, nandun yung desire natin, at nagtatapat tayo sa ating Panginoon, devoted and committed tayo sa ating Panginoon, maniwala po kayo, iyan po ang tunay na nagpapasaya sa Diyos. Because God deserves our faithfulness. Be ready always. Always be ready. Kasi ito po'y isang paraan ng pagpapakita natin, Lord, mahal kita. Lord, seryoso ako sa relasyon ko sa iyo. Panginoon, hindi ko binabaliwala ang lahat ng paalaala mo, and therefore I will be ready. Because you deserve my best. You deserve my faithfulness. You deserve my devotion. Karapat dapat ka ng aking pagtatapat. Tingnan po niyo, sabi ng talata, Luke 12, verse number 40. But be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour where ye think not. Kasi darating ang Panginoong Sukristo, hindi natin alam kung kailan. I hope and pray na kung dumating man ang Panginoong Sukristo, madadatnan niya tayong maayos at gumagawa ng kanyang kalooban. Amen. Always be ready. Magtatapat ako sa Diyos. Kasi karapat dapat ang Diyos ng aking pagtatapat, ng aking paglilingkod para sa Kanya. Kaya sa ating po mga mananampalataya, be ready. Are you ready? Are you always ready? Are you always ready? Paglabas natin sa pintuan, be ready. Kasi eto na, andyan na diablo. Pag uwi mo sa bahay, ay mga kapatid, always be ready. Kasi hindi mo pa iniisip ang gagawin mo, ang diablo iniisip na niya kung ano gagawin mo. Therefore, it is so important for us na bago tayo nahaharap sa isang sitwasyon, meron na tayong desisyon na nasa isip. Ito ang gagawin ko bago pa ako maharap sa isang sitwasyon. Amen. Naintindihan natin bakit tayo maging ready? Ngayon po, pag-uusapan natin, ito po yung huling bahagi ng mensahe natin ngayong umaga. Pag-uusapan natin yung tatlong susi, tatlong payo, advices, how to fight temptation. Be ready. Pastor, ang temptation anytime, anywhere, all the time. Yes.
That's why we need to be ready. At paano mong ihahanda ang sarili mo kung ang temptation laging nandyan, ang dyablo inaaral ako, ang dyablo ang iniisip niya yung makakasama sa akin, ano ang dapat kong gawain? How do I pre-decide before the temptation comes? Kailangan kondisyon ang isipan ng bawat sa atin. Una, number one, napakahalaga nito. Unang payo, unang susi, in fighting temptation is this. Number one, move the line. Move the line. Anong linya, pastor? Linya ng tubig? Para hindi ko makakaaway ang kapit. Pwede rin, kung yun ang dahilan, magliban ka na ng linya ng tubig. Pero ibig sabihin natin dito, spiritual line. Move the line. Ang ibig sabihin po natin yan is set biblical boundaries. Pag hindi natin nilagyan ng boundaries ang sarili natin bilang mga mananampalataya, most likely we will fall to temptation. Pagkakasala ka, regardless kung anumang temptation yan, sexual temptation yan, iyan ay temptation mga kaibigan na may kinalaman sa pera, sa greed, o anumang klase ng temptation, pag hindi ka naglagay ng boundaries, mahuhulog ka. Huwag mong isipin, pastor, hindi, kaya ko to. Hindi, mahuhulog ka. At hindi lang simpleng paghulog ang mangyayari sa'yo, lalagapa ka. Mas masakit yun. Amen? Lalagapa ka. At may mga pagkakataong masisira ka. Tignan nyo ang magandang payo ni King Solomon. Sa Proverbs chapter 4 verses 14 to 15, tignan niyo ang sabi ng banal na kasulatan. Tignan po niyo ang sabi ng talata. Enter not into the path of, ano sabi? Huwag ka na raw pumasok doon. Alam niyo, marami po sa atin kung saan yung lakad ng mga wicked, gusto natin pasukan no? Kasi masyado tayong curious. Ano kaya ang pakiramdam? Diba? Ano kaya ginagawa ng mga taong gumagawa nun? Ang ginagawa natin, pumapasok din tayo doon. Ang sabi ng Bible, ito po tayo mismo, no? Enter not. Kung alam mo na itong pintuan na ito at itong ginagawa ng mga taong ito, alam mong mali, huwag mo nang puntahan, huwag mo nang i-dare na pasukin, ni sumilip. Kasi kapag sumilip ka, magugulat ka yung una mata mo lang, magugulat ka yung ulo mo, gumagano na. Magugulat ka mga kaibigan, isang kamay mo nakagano na, magugulat ka, buong katawan mo nakapasok na, nakasarado na, hindi ka na makalabas. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung magiging honest tayo sa sarili natin, kung ano man, yung naging kahinaan natin at sitwasyon natin hindi kaaya-aya ngayon, nagsimula yan. Hindi dahil gusto natin, kundi na-curious lang tayo. Hanggang dumating yung pagkakataon, nagulat tayo, ando na tayo, hindi na tayo makaalis. At parang hirap na tayo mga kaibigang makalampas. Alam niyo kung bakit? Kasi pumasok tayo Amen? Ito parang sabi ng Bible, and go not in the way of evil men. Nakikita mo evil way. Huwag ka nang pumunta doon. Amen? Ano pa sabi ng talata, mga kaibigan? Pansin niyo yung susunod, verse number 15. Proverbs 4:15. Ang sabi ng talata, ano sabi? Kayo po bumasa. Ready, begin. Avoid it. Pass not by it, turn from it, and pass away. Grabe po ang paalaala ni... Alam niyo kung sino po nagsabi niyan? Si Solomon. Alam niyo kung bakit niya sinabi? Kasi lahat ng yan hindi niya ginawa Nagkamali si Solomon Aral to Aral. Laalala niyo mga kaibigan, yung aral nakukuha sa dalawa. Una, wisdom. Yung nakikinig ka. Pangalawa, consequences. Amen? Pag hindi tayo nakinig dito sa payong ito, maniwala kayo, isang araw, ikaw din ang magsasabi niyan. Isang araw, ikaw ang totoo pala ang sabi sa Proverbs chapter 4 verses 14 to 15. Sana in-avoid ko. Sana umiwas ako. Alam po niyo, marami pong mga tao, and sad to say, maraming mga mananampalataya. Ang sarap sana, no? Pero yung sana yun. Wishful thinking lang yun.
Hindi totoo yun. Bakit? Kasi nagawa na natin yung desisyon natin. Amen? So what we need to do is this. Move the line. Move the line. Ang sabi na po ni Haring Solomon, avoid it. Do not travel on it. Yung iba po sa atin, siguro ngayon, nasa sitwasyon tayo, nahaharap na, avoid mo na. Meron ka bang sitwasyon at meron bang tukso na nagpapakita sa'yo at kumukuha ng attention mo, na alam mo makakasama sa'yo. Alam mong hindi tama, alam mong hindi kalooban ng Diyos. Avoid it. Avoid it already. Pastor, opportunity na to eh. Ang sarap nitong gawain eh. Avoid it. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Do not travel on it. Medyo yung path mo ba papunta doon? Make a full stop. Kumaliwa ka. Iayos mo ang sitwasyon. Kasi pag napasok ka doon, mga kaibigan, makakasama ka at magugulat ka. Ang hirap nang umalis. Turn away and pass on. Lampasan mo lang. Huwag ka namang hinayang. Amen? Huwag ka manghinayang. Bakit? Kasi merong mas magandang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Na ang result hindi masaya sa umpisa pero sa huli malungkot. Kundi yung i-delay mo ngayon, yung gratification, pero sa huli masaya ka, pinagpala ka, at sasabihin mo, buti na lang. Hindi yung sana hindi ko ginawa, sana hindi ko ginawa. Sana ang bawat isa sa atin magsasabi, buti na lang, buti na lang, buti na lang. Huwag yung sana, buti na lang, buti na lang. Buti na lang, nakinig ako. Buti na lang, nagpasakop ako. Buti na lang, sinunod ko ang kalooban ng Diyos. Amen? Move the line. Para bigyan ko po kayo ng illustration para mas maintindihan what it means to move the line. Ito po mga kaibigan, yung pinakamagandang illustration. Pag dito ko ginawa, baka hindi nyo makikita. Bababa na lang tayo. Move the line. Like for example, ito po mga kapatid. Ito yung linya. No? Linya. Nagkadikit-dikit yung linya. Pati ako dinikitan. Linya. Hindi straight ang line. Sensya na ho kayo. Ayan. Move the line. Isipin natin na ito po yung linya. Ito yung mabuti. Ito yung masama. Ordinaryong tao. Kayo bilang mga tao, just be honest. Pag ito yung linya, saan ka madalas pumupwesto? Saan ka pumupwesto? Alam niyo kung saan tayo madalas pumupwesto? Kapag alam nating ito yung pagitan ng tama at mali, alam niyo kung saan tayo madalas? Ito. Yung malapit na malapit. Di ba? Kasi may bahagi ng buhay natin, ano kaya yun? Mukhang okay, masarap yung ginagawa nila eh. Mukhang tempting yun na, mukhang hindi ko pa nararanasan. Curious ako eh. Most likely, kapag ganyan ang ating attitude, and be honest, wag na kayong sumagot, sa sarili na lang ninyo, kung kayo ay naharap at nalagay sa sitwasyon na hulog sa tukso, kung ganito mga kaibigan, ang layo mo sa tukso at ganito at dito ka pumipwesto, magugulat ka, andito ka na. Tama po ba? Be honest. Ano mang tukso yan? Sexual sins man yan? Greed man yan? Pera man yan? Hindi nagsimula yan, mga kaibigan, na nandito ka, lalong-lalo na kung Kristiyano ka. Ang mga Kristiyano, alam natin ang tama eh. Ang mga bilang mga mananampalataya, mali yan ang usap sa atin. Kung ikaw ay batang naging mananampalataya, alam mo yung tama, alam mo kung ano yung dapat. Ayaw nating mag-grieve ang Diyos. Ayaw nating masaktan ng Panginoon. Ang gusto natin masunod ang kanyang kalooban. Ang problema marami sa atin, ito lagi tayo, masyado nating sinusubok ang sarili natin. Hindi ako give in. Hindi ako give in. Kaya ko to. Na magugulat tayo. Kaya tama yung sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse number 12 eh. Tayo nakatayo, mag-ingat tayo, baka mamaya mahuhulog ka rin, bagsak ka na rin. Take heed lest ye fall. Ingat.
Anong gagawin natin? Yan po lagi, Pastor, saan mo nakupupesto? Pati mga kaibigan, hindi mo mababago tong line na to. Yan na yan. Pero ang kaya mong gawin, move the line. Kumuha ka ng sarili mong linya. Huwag kang pupunta doon. Gawa ka ng sariling linya. Kung nandun ang linya na malapit kang mahulog at eto na kagad ang kasalanan, ilayo mo yung linya mo. Punta ka dito. Move your line. Move your line. Hindi ako pupunta dito. Gagawin ko yung payo ni King Solomon. Avoid it. Don't go in it. Lalayo ko. Lalagay ko dito. Ano man ang mangyari, hindi ako mahuhulog sa kabila. Kasi alam ko na pag pumunta ako doon, gumawi ako doon, napaharap ako doon, mahuhulog ako doon. Kaya ilalayo ko ang linya ko para hindi ako maapektuhan. Move the line. Move the line. Mga young people, you need to move the line. Pag hindi nyo pinakinggan ang payo ni King Solomon, if you will not move your line, mga young people, masisira ang mga pangarap ninyo. Mga batang babae, mga young people na babae, masisira yung pangarap ninyo na isang araw magkakaroon kayo isang meaningful relationship. Mahuhulog kayo sa tukso na magugulat na lang kayo, hindi nyo namamalayan mga kaibigan, nakakagawa na kayo ng pagkakasala at pagkakamali. Magugulat kayo mga kaibigan, magsisisi kayo kasi yung desire ninyo na isang araw ikakasal ako na maayos, darating ang pagkakataon, ikakasal ka biglaan. Kasi nahulog ka na sa tukso. Naintindihan ninyo mga young people? Move your line. Mga lalaki, ganun din. Hindi lang sa mga babae. Move your line. Pastor, masyadong old-fashioned ang simbahan na to sa pagtuturo. Para sa ating mga kaibigan, walang nagsisi sa umpisa, lahat nagsisi sa uli. Ang daming mga kabataan ngayon na hindi natupad ang pangarap mo. Bakit? Maagang namulat saan? Sa responsibilidad. Because they did not move the line. Akala nila malakas sila. Hindi, Pastor, okay lang ako. I can handle any relationships. Pero wag kayo. Pag hindi kayo nag-ingat, mahuhulog kayo, magkakasala kayo, at masisira buhay ninyo. Sa ating mga adults, move the line. Move your line. Pag hindi nyo i-move ang line, darating ang pagkakataon, magugulat tayo, sira na pamilya natin. Sira na pamilya natin. Wawasakin ng demonyo ang pamilya natin. Yung meaningful relationship natin with our family, with our wife, with our children, masisira kapag hindi ka nag-ingat. Kapag masyado kang dumikit doon sa linya ng tukso at hindi mo natutunang pakinggan ang paalaala ni King Solomon to move your line. Move your line. Kasi pag hindi, magugulat ka mga kaibigan, mawawasak ang magagandang bagay na plinano at ginusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Move your line. Don't ask, how close can I get to temptation without sinning? Hindi dapat ganon. Huwag mong tatanungin ang sarili mo, ano ba yung, hanggang saan ba ako po pwedeng lumapit sa tukso na hindi ako nagkakasala? Huwag mong ilagay sa alanganin ang sarili mo. Huwag kang makipaglaro sa kasalanan kasi ang kasalanan hindi nakikipaglaro sa iyo. Seryoso ang kaaway. He is studying you. He knows your weakness. He knows when you are vulnerable. He knows the places kung saan ka mahina. Don't play with the devil. Instead, ask this question. How can I stay away from temptation? Huwag mong itanong, how close can I get to temptation without sinning? You will sin. Eventually, you will sin. Di kita, Pastor, masyado ka namang mapanghatol.
Hindi kita hinahatulan. Wala lang tayong tiwala sa lumang pagkatao natin, sa ating flesh. The spirit is willing, but the flesh is always weak. Ang dapat maging tanong natin at maging kaisipan ng paano kung lalayo sa tukso. Magagawa natin yan if we will learn to move the line. Amen? Move the line. Move the line. Mga young people, move your line. Set boundaries. Set boundaries. Mga asawang babae, move the line. Mga asawang lalaki, move the line. Sa mga young people, sa mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend, move the line. Move the line. Huwag niyong ipagpapalit ang panandalihang kaligayahan, 3 minutong kaligayahan, 5 minutong kaligayahan sa pangwalang hanggan at pangbuong buhay na kapangitan ng pakiramdam at hindi magandang kaisipan at damdamin patungkol sa sarili. Don't tempt the devil. Don't play with the devil. Don't play with temptation. It will destroy you. The devil is out to destroy each and every one of us. That's why we need to always be ready. I will move the line. Nakikita ko pa lang, I will move the line. I will move the line. Romans chapter 13, verse number 14. Anong sabi ng banal na kasulatan? But put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh. Make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Huwag mong bibigyan ng opportunity ang flesh na manaig. Kasi kapag binigyan mo ng opportunity na manaig ang flesh, magwawagi yan. Magwawagi yan, mga kapatid. Again, huwag mong isipin, Pastor, malakas ako. Pastor, ang plano ko hanggang ganito lang. Naku, hindi yan. Hindi yan. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag kang magtitiwala. Kasi magugulat ka. Nahulog ka na. Magandang halimbawa is Joseph. He was tempted. Abanggit natin to last time. In Genesis chapter 39, verse number 12, nung siya po, mga kaibigan, ay talagang ginawaan ng paraan, trinabaho siya ng asawa ni Potiphar. Di ba? Nagustuhan si Joseph, pogi. Di ba? Tapos lahat ng hawakan ni Joseph na hanap buhay ng kanyang asawa, umunlad. O sino ba naman? Successful. Nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Alam po niyo, ang ganda kay Joseph, he has already decided even before the temptation came. Meron na siyang desisyon sa sarili niya. At ang sabi ng talata in Genesis chapter 39 verse number 12, and she caught him by his garment, saying, lie with me. Maraming mga sitwasyon, lalaki ang lie with me. Sumiping ka sa akin. Baliktad. Si Joseph, ang sabi ng asawa ni Potiphar, lie with me. Lie with me. Ikaw na sumiping sa sipingan mo na ako. Hindi malalaman ng asawa ko. Huwag ka mag-alala, may special treatment ka. Sa lahat ng mga alila dito sa tahanan ng aking asawa, ikaw ang bossing. Masarap ang pagkain mo. Huwag ka mag-alala, hindi tutulo ang bawis mo. Basta sipingan mo lang ako. Alam po niyo, mga kaibigan, alam ni Joseph Sabi ni Joseph, hindi ko pagpapalit ang sandaling kaligayahan sa isang buhay na mapapahamak naman at masisira naman ang aking kinabukasan at masasaktan ko ang Diyos. Alam niyo ginawa niya? And he left his garment in her hand and fled. And fled. Lumalapit sa kanya ang tukso, pero ang ginawa ni Joseph, he fled away. At sa sobrang ang pag-alis niya, sobrang gigil nung asawang babae ni Potiphar, hinablot siya. Matindi pagkakahablot kasi umalis na nga siya, he ran away, pero nakuha pa yung damit niya. Matindi kapit. Ang temptation, matitindi rin yan, mga kaibigan. Diba? As a roaring lion walketh about seeking whom he may
Bivar. Pero ang sabi ng talata, he left his garment in her hand and fled and got him out. Do not argue with temptation. Huwag ka na makipaghagel. Nakikipaghagel ka pa sa temptation? Akala mo makakaisa ka sa temptation? Ay, hindi. Ibabagsak ka ng tukso. Kung meron po sa ating mga kaibigan, ngayon, nakaharap tayo sa anumang tukso, listen to this counsel. Move the line. At kung meron man sa atin, Pastor, nahulog na ako sa tukso. I was not able to move the line. Ano gagawin ko, Pastor? May biyaya ang Diyos. Kung talagang seryoso kang gusto mong baguhin at magbago buhay mo, magpakababa ka sa Diyos. Panghawakan mo at sumunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa paraang gusto mo, kundi ayon sa gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos mapagbiyaya. Bibigyan ka niya ng kalakasan. At bibigyan ka niya ng paraan para makaalis ka sa isang sitwasyon na sa sarili mo ay hindi mo kayang gawaan ng paraan. Don't make temptation convenient. Huwag mong pagandahin. Huwag mong hayaang ang temptation maging konbinyente. Sabing convenient, yung bang walang struggle, yung bang alam po niyo may mga tao na tinukso lang ng kaway. Huwag niyong gawing conveniente temptation. Huwag natin gawing conveniente ang temptation. Kapag alam natin maligawa, kaya ng paraan, labanan natin sa tulong ng Panginoon. Move the line. Move the line. Ano man po yan, ha? Ano man ang struggle, ano man, bisyo man yan. Bisyo. Move the line. Kapag ako, halimbawa, ang problema ko, ang weakness ko, inom, nakikita ko pala mga kaibigan ko, lalayo na ako. Hindi mo sila aalisan bilang kaibigan, pero lalayo ako, hindi ako pupunta doon sa alam ko na matatawag ako, na alam ko na matetempa ko na uminom pa, na matatagayan pa ako. Move the line. Move the line. Kasi malaki ang possibility mahuhulog ka. Sigarilyo, the same principle. Same principle. Huwag kang pumunta doon sa mga tao, doon sa mga lugar na nakikita mo lahat nag-yoyosi. Lahat nagbe-vape. Punta ka sa church. Pastor, doon nga po ako natukso kasi minakita ako nag-vape sa loob. Ikwento niya isumbong niyo sa akin. Punta ka sa lugar, punta ka, makisama ka sa kapwa mo, mga mananampalataya, yung alam mo maglalayo sa iyo sa tukso. Kasi pag nakasanayan mo na hindi nahuhulog sa tukso, magugulat ka, yung hawak ng kasalanan, biglang nawawala. Sa biyaya at tulong ng Panginoon. Tulong ng Diyos. Magugulat tayo mga kaibigan, wala na. Maganda pakiramdam, humaba buhay mo, na-preserve mo ang buhay mo, na-preserve mo ang relationships mo. At bumuti ang kinabukasan mo. Set boundaries. Mga young people, sa ating lahat, let us set boundaries on your phone. At maging sa ating internet. Usong-uso po ngayon yan. Ang mga kabataan ngayon, mga bata, magugulat ka. Because of technology. At lahat may cellphone eh. Ang isa sa mga problema na maraming kabataan, dediretsuhin po natin, pornography. Isa sa mga pinag-problema ng mga tao, hindi lang mga kabataan, kundi lahat. All ages. Kasi napaka-accessible. Kung gusto nating malabanan yan at huwag mawala ang saya natin sa buhay, set boundaries. Set your boundaries. Move the line. Sa ating lahat, avoid compromising relationships. Mga young people, kung magbo-boyfriend kayo, huwag na kayong magbo-boyfriend ng unbeliever. Kasi most probably, yung mga unbeliever na magiging boyfriend ninyo, kahit pogi yan, ang iisipin niyan puro makamundo. Hindi ko sinasabing lahat pero malaki ang porsyento, kung ano ginagawa ng sanlibutan, yun ang gagawin. Lalong-lalo na usong-uso ngayon. Don't compromise your relationships. Sa mga magbo-boyfriend ngayon, set boundaries. Don't compromise your relationships. Kaya ka nagbo-boyfriend para isang araw meron kang mapapangasawa na maayos. Isang araw ikakasal ka ng mabuti.
Isang araw, mga kaibigan, yung masaya, hindi ng magulang mo, kundi kayong lahat. Tayong lahat. Ang church natin masaya. Kaya nga ang haba ng lalakaran ninyo. Alam ba ninyo kaya ganyan ang itsura ng simbahan natin para sa ikakasal? Para mahaba-haba. Pati yung rampa doon, alam ba ninyo nung pinag-uusapan namin nila Brother Joey yan, nung nagsisimula, dapat pastor may rampa para yung mga ikakasal natin mga young people, doon bababa. At mahaba ang lalakaran. Kasi gusto natin magiging maganda eh. Para maiwasan ninyo, huwag kang papasok ng relationship na hindi ka pa handang mag-asawa. Wag! Pati ba naman, pastor, pag-ibig? Sinasaklawan na ninyo. Hindi ko masinasaklawan. Choice ninyo yan eh. Wala mang pipigil sa inyo eh. Pero makinig lang kayo sa payo. Kapag hindi ka pa handang mag-asawa, huwag ka mag-boyfriend. Huwag ka mag-girlfriend. Kasi kapag nag-boyfriend ka, nag-girlfriend ka, kung halimbawa, bata pa kayo, tapos ang hilig mo pang manonood ng kung ano-ano mga pinaggagawa sa labas, TV, yung mga paborito pa natin mga artista, kung ano mga ginagawa. Ay, nako po. Magugulat ka mga kaibigan, mahuhulog ka, magkakasala ka, at bandang huli malungkot ka na. At alam ba ninyo, maraming mga kababaihan ngayon ang nasa isang relationship, hindi dahil gusto nila ang relationship, kundi wala na silang magawa. Naisuko ko na lahat eh. Naisuko ko na bandera ko, pastor. Wala nang siseryoso sa akin. Move your life. Ang gawin yung first love ang Diyos. Hindi kayo iwanan, hindi kayo sasaktan. Ibigyan kayo ng tunay na fulfillment na hindi panandalihan lang, kundi pang matagalan. Move your line. Again, hindi ko po kayo sinasaklawan, mga young people, wag sasama loob nyo sa akin. Ayoko lang na hindi sabihin ito, na bandang huli. Sasabihin nyo, dapat sinabi kasi ni pastor eh. Kaya hindi tayo galit at hindi tayo anti-boyfriend at anti-girlfriend. Pro tayo. Meron na nga kayong reception area sa ilalim eh. Ba't natin pinaganda ilalim natin? Para kapag may magpapakasal ng mga miyembro natin, at least maganda na. Amen? Pro tayo eh, pro. Pero antay tayo sa sisira dun sa magandang gusto at plano ng Diyos sa buhay ninyo. Pero kahit maganda ang plano at gusto ng mga magulang ninyo sa inyo at maganda ang plano at gusto ng church natin para sa inyo, pero kung hindi kayo gagawa ng paraan, if you will not decide, if you will not pre-decide to do what is right, to do the will of God, kahit maganda ang plano, hindi mangyayari. Move the line. Amen? Move the line. Ito po ang principle. The farther you stay from temptation, the easier it is to resist. Mas malayo, linya, mas malayo, mas madaling ma-resist, di ba? Tama naman, ano? Tama ang prinsipyo, ano? Move the line. Move the line. Pangalawa po, magnify the cost. Para matulungan tayong ma-resist ang temptation, don't just move the line, kundi isipin nyo, ano ba yung magiging cost if I fall into temptation? Pag nagkasala ko, kapag ginawa ko to, ano ba yung magiging cost? Ano ba yung magiging kapalit? Ano ba yung halaga ng bagay na gagawin ko? Tingnan niyo ang sabi ng Bible. James chapter 1 verses 14 to 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Nagtatempt tayo kapag yung lust natin ay entice tayo, di ba? Yung natutukso tayo. Then, verse number 15, when lust hath conceived, nananatili na sa isipan natin, in-entertain na natin, it bringeth forth sin. Oops! Nasa kabilang linya ka na. And when it is finished, nakapaggawa mo na, ano sabi? It bringeth forth death.
Pastor, buhay pa naman ako. Hindi, ang death po dyan, hindi lang yung tigo ka physically. But spiritually, you are far from God. And when a person is far from God, wala po siyang kasayahan ng buhay. Pwede kang sumaya, sabihin mo, masaya ako, ay, okay to, kaya ang buhay ko, may pera ako. Diba, marami akong ginagawa, walang bawal. Subukan nyo ang buhay na walang bawal. Pastor, yan ang ayoko sa simbahan, ang daming bawal. Puro bawal. Subukan yung walang bawal. Gusto nyo ng walang bawal? Baka mamaya tayo din ang magko-complain. Pag merong isang tao pumasok ng bahay ninyo at kumuha ng pagkain yung walang paalam, pag merong kumuha ng sasakyan ninyo, mga kaibigan, dahil napagtripan lang niya, gusto ko yung sasakyan mo eh. Subukan yung walang bawal. Okay bang walang bawal? Hindi, kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung gusto ng katawan ko, kung ano yung preference ko, kung ano yung tingin ko magpapasaya sa akin, wala ni isa man ang may karapatang pumigil sa akin. Subukan yung totoo yan. Tayo ang pinakamiserableng tao. Wala nang gustong mabuhay sa mundong ito. Alam niyo kung bakit nagpapasaya at bakit masaya ang mundo? Kasi may set of rules. Alam niyo kung bakit payapa ang buhay? Kasi may mga batas na sinusunod tayo. Bawal mong gawin to. Bawal mong gawin yan. Yan ang nagpoprotekta ng kaayusan ng buhay. Kaya wag tayong maging pangit ang tingin natin ng Bible. Kaya ayoko, ang daming bawal. Ang masama kung ang ibinabawal yung mabuti. Ang ipinagbabawal ng Bible yung masama. Yung makakasira sa buhay. Amen! Yung makapagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Yung makakasira ng pamilya natin. Yung makakapagpamiserable ng buhay natin. Yan yung pinagbabawal ng Bible. Kaya hindi masama ang may bawal. Amen? Ang sinasabi ng kasalanan, ang sinasabi ng dyablo, huwag kayong maniwala sa bawal! Kung ano gusto nyong gawain, kung gusto nyong isipin, kung anong masarap para sa inyo, wala na. Diyan papunta ang mundo natin eh. Ang ibang bansa, ganun eh. Alam ba nyo sa ibang bansa, mga kaibigan, ang ipinaglalaban nila, madalas napapanood nyo naman sa Facebook, na ang lalaki po pwedeng magbuntis? Ha? Kailan pa nangyari yun? Ang dami nga sa Amerika. Grabe po, mga kaibigan. Nilalagay pa yan sa pinapasa pa sa Senado yan. Grabe po. Ha? Happy ko nga pag nakikinig ako, ha? May ganon. Kasi nang pakiramdam niya eh. Babae siya eh. Ha? Nang pakiramdam niya eh. Lalaki siya eh. Ha? Kaya po pwedeng magbuntis ang lalaki, ha? Saan nakuha yun? Alam niyo kung saan? Sa kaisipang isinisiksik ng kaaway. Ng dyablo na ikaw ang Diyos ng buhay mo. Kung anong gusto mong gawain, kung anong gusto mong isipin at kung anong gusto mong maramdaman, so be it. So be it. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. Imagine niyo ang buhay ng walang Bible. Imagine niyo ang buhay na walang Diyos. Nang walang right and wrong, kung ano na lang, whatsoever, kung anong gustuhin natin. Ang gulo ng buhay. Ang gulo ng buhay. Miserable ang buhay. At hindi nyo ma-enjoy kahit na anumang bagay ang meron tayo kung wala ang salita ng Diyos na siyang tunay na basihan kung ano ang tama at ang mali. Amen? Amen. Kaya kung gusto nating umayos ang buhay natin, ito yun. Word of God. O hindi yung gusto ko. Hindi sinasabi ng sanlibutan, ito na uso ngayon, pastor eh. Hindi yung uso ngayon. Kung ano yung sinasabi ng Bible, ito ang basihan ng katotohanan. Consider the cost. Magnify the loss. Magnify the cost. Magnify mo. Kasi hindi simple. Sin always promises pleasure but delivers pain in the end. Ang ipapangako ng kasalanan ay pleasure, pero ang resulta sa huli, habang ginagawa mo pleasure, masaya, pero sa huli, mga kaibigan, ang ibibigay ng kasalanan, pain. Sasaktan ka. Consider the cost. Ang magiging cost, ang magiging loss of fellowship with God. Halalayo ka sa Diyos eh. Halalayo ka sa Diyos. Loss of peace, mawawalan ka ng kapayapaan.
damage to your testimony, loss of testimony, loss of relationships, broken relationships. Masisira ang relasyon mo sa kapwa, sa mga mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa anak mo. Painful experiences, masasaktan ka. Kahit ayaw mong masaktan, pero masasaktan ka. Kapag hindi mo binigyan ng pag-iingat ang sarili natin. Again, pasensya na kayo mga kabataang babae, ha? Concern lang ako sa ating lahat. Ako po'y 3 anak kong babae. At napakarami nating mga kababaihang young people dito. Ang gaganda pa. Hindi niyo napapansin ng mga young people ng CBC? Mga pang Miss International, pang Miss Universe. Ha? Ang gaganda ng mga young people natin. At asahan niyo, basta maganda kayo, maraming demonyo naaaligid sa inyo. Hindi totoo yun, ha? Hindi ako nagbibiro. Naku, maniwala kayo sa hindi. Ingat kayo. Magnify the loss. Don't engage. Lalo-lalo na sa premarital sex. Didiretsuhin ko na kayo, ha? Wala nang paligoy-ligoy ito, ha? Don't engage. Mga young people, mag-pray kayo. Kung hindi na kayo makapagpipigil at nasa tamang edad na kayo, mag-asawa na kayo. Better to marry than to burn. Sabi nga ni Apostol Pablo. Amen? Nasa Bible yun, ha? Better to marry than to burn. Asawa na kayo. Pero kung hindi, magtiis kayo. Ang tawag natin doon, delayed gratification. Amen? Mas maganda, di ba? Pag mag-asawa na, yun, sweet! Hindi yung kung kailan nag-asawa, kakasal lang mating mga kaibigan, sige, bahala ka na sabi, sawan eh. Sawan eh. Ingat kayo. Consider the cost. Early pregnancies. Miguelito. Kilala ba niyo si Miguelito? Ha? Ang Batang Ama. Pelikula yun eh. Miguelito, ang Batang Ama. Principle ng Bible, nagkakatawanan lang tayo. Pero gusto lang natin itong pag-aralan sa maayos na paraan, na masaya, pero seryoso po ito. Not meaning na, hindi po ibig sabihin na, we are not saying na hindi seryoso to. Galatians 6 verse number 7 and 8. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Before making a choice, always ask this question. These questions. What will this cost my family? Sa ating mga pamilyado, mga mag-aasawa. Kapag ginawa ko ito, what will it cost my family? What will this cost my ministry? Sa mga naglilingkod, lingkod ng Diyos, pastor, mga manggagawa, mga may ginagawang ministeryo at pagmiministeryo, what will it cost my ministry kung papasok ako sa ganitong sitwasyon? Before doing anything, always ask ourselves, what will this cost my testimony? Ano kaya magiging patotoo ko? Wawalan kaya ng respeto ang mga tao nakakakilala sa akin? Bubuti kaya? O masisira kaya? Is a few moments of pleasure worth years of regret? Tanungin natin, yung maikling sandali ng kaligayahan ba ay worth sa mahabang panahon ng puro pagsisisi? Is it worth it? Ang principle, bakit po natin tinatanong ito ay ito? Because when you magnify the consequences, temptation loses much of its appeal. Pag lagi natin minamagnify, iniisip,
Kasi minsan doon magaling ang temptation eh. Yung hindi niya papaisip sa iyo pamilya mo, hindi niya papaisip sa iyo ang testimony mo, ang ministry mo. Ang papaisip lang sa yung saya, yung pleasure na ibibigay at the moment. Hindi niya ipapaisip. Pero kapag minamagnify, pambihira yan. Sisira pamilya ko. Mawawala ng respeto mga anak ko. Pwedeng mawala ako sa gawain ng Diyos. Pwedeng masira ang kinabukasan ko. Pwedeng hindi mangyari yung mga pangarap ko. Hindi lang ako magdadalawang isip. Tatatlong isip, 4 na isip, 10, 100 ulit ng kaiisip. Pag na-magnify na, kung ano yung pwedeng maging lost at pwedeng cost, ang temptation biglang unti-unti. Yung malakas, yung alam niya yung hindi mo kaya. Pero pag hindi ko binitawan tong tukso na ito, mamamatay ako kaagad. Pag hindi ako umiwas sa bisyo na ito, naku, mamamatay ako kaagad. Kung gusto mong panghumaba at naiisip mo yung unti-unti mga kaibigan, sasabihin mo, oops, ang kasalanan, ang tukso biglang lumalayo. Bakit? Kasi ang Holy Spirit nagtuturo na sa atin ng tamang mindset. Kung ano yung tamang magiging kaisipan at damdamin natin pagdating sa pagharap sa mga sitwasyon. Amen? Pangatlo at panghuli. Medyo mahaba yung dalawa, no? Sensya na kayo, ha? Kailangan nating sabihin lahat ng mga sinabi natin, eh. Ha? Ano yung una? Move the line. Pangalawa, magnify the lost. The loss. Consider the cost. Magnify the cost. Number 3 and the last, make your escape when faced with temptations. Move the line, magnify the loss, and make your escape. Gawa ka ng paraan, paano ka makakatakas. Yun ang sabi ni Haring Solomon. Avoid it. Di ba? Run away from it. Yun yung ginawa ni Joseph. He ran away from Potiphar's wife. Make your escape. Ito po yung paraan. At ito po yung mga kaisipan na dapat isa puso natin. Always remember, take God's way of escape immediately. How can you escape temptation? The snare of temptation. Walang paraan, hindi natin kaya. Always take God's way of escape immediately. Yung paraan ng Panginoon. 1 Corinthians 10:13. Tignan nyo sabi ng banal na kasulatan. There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful. God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape. So may escape eh. May paraan eh. Kaya wag natin sabi, ito na ako eh, mahina. Hindi, ginusto mo yun. But if you will pre-decide, hindi, yung paraan ng Panginoon, yun yung gagawin ko pag naharap ako sa ganitong sitwasyon, na ganitong tukso. Ang ating mga kaibigan, malalabanan natin ang gawa ng kaaway. He will make an way to escape that he may be able to bear it. Pastor, mahina ako. Hindi. Sa biyaya ng Diyos, malakas ka, ma-overcome mo yan. Kung magtitiwala ka sa Diyos, without me, you can do nothing, but sabi ng ating Panginoon, sabi ni Apostle Pablo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Always remember, take God's way of escape immediately. Pangalawa, God never leaves His children trapped. Always remember that. He never leaves His children trapped. 2 Timothy chapter 2, verse number 22. Ang sabi ng banal kasulatan, flee also youthful lusts. Mga kabataan, partikular na tinukoy, bagaman para sa ating lahat. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Lumayo tayo. Merong paraan ng Diyos na binibigay para makalabas tayo at makaalis tayo sa anumang klase ng tukso. Pangatlo po, sometimes the most spiritual action is to leave. Alis ka na lang.
alayo ka. Avoid it. Diba? Blessed is the man that standeth not, that walketh not, and standeth not in the way of sinners. Psalm chapter 1, verse number 1. Practical ways of escape. Walk away from the situation. Malis ka na lang. Matutukso ka, alis ka na lang. Alam mong kahinaan mo, nandito, lalayo na ako. Walk away from the situation. Ito pa ang susunod. Call a friend. Call a trusted Christian friend who can remind you, who can pray for you, na po pwedeng gamitin ng Panginoon para paalalahanan ka. Amen? Para magpaalala sa'yo. Pray immediately. Mag-pray ka. Mag-pray ka. Lord, give me strength. Na labanan hindi. Nagawain kung ano yung gusto mo. Huwag mong labanan mag-isa. Kaya nga, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Bigyan mo ako ng kalakasan. Pero pag yun ang pinagpe-pray mo, yung mata mo nakatingin pa rin dun eh. Hindi ka lalakas. Ang sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng biyaya. Hindi para malabanan ko lang yung tukso, kundi para magawa ko yung gusto mong paraan. Amen? Hindi sa sarili mo. Okay? Quote scripture as Jesus did in Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Tinukso ang ating Panginoong Kristo ng dyablo. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Nasusulat! O bandang huli, lumabas din ng demonyo. Hindi nakuha sa isang beses, 3 beses. Nasusulat! Nasusulat! Bandang huli, mga kaibigan, sabi ng demonyo, hindi ko kaya itong Panginoong Kristo. O anong nangyari, Matid? Di umalis. Sa ating mga kaibigan, unang temptation pa lang, wala tayong maalala. Ang Holy Spirit nagpapaalala, yung preach ni pastor nung Sunday, ano yun? Diba? Alalahanin natin yung mga salita ng Diyos na ating naririnig. Amen? Replace sinful thoughts with God's truth. Yung mga makasalibutan, makasalanan, mga kaisipan, palitan mo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Itong principle, tapusin na po natin, the way of escape. Merong way of escape kasi. Pero always remember, even if there is a way to escape, always remember this, the way of escape only helps if you take it. Merong palabas eh. Pero kahit merong paraan palabas, kaya kung hindi mo kukuhanin at hindi mo gagawain, hindi ka makakalabas. But there is always a way out. Just take it. Take the way out. Take God's way. Ano po mga kaibigan ang conclusion? Always remember this. Wag na nating mamaliitin ang tukso because temptation is real. Temptation is real. But so is God's grace. May biyaya ang Diyos. Totoo rin ang biyaya ng Diyos. Kung ganong katotoo ang kasalanan ng tukso, ang biyaya ng Diyos totoo din at makapangyarihan. At mangyayari na mararanasan natin kung matututunan nating ipamuhay ang mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Please all stand. Tayo po tayong lahat. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Amang mga salita mo pong naipahayag ngayon pong umaga pong ito ay dalangin namin na mangusap sa aming mga puso. Ikaw nakakaalam ng kalalagayan ng aming mga buhay, ng aming kaluluwa. Alam mo po, Panginoon, ang struggles namin sa buhay. Marahil, Panginoon, mga struggles na hindi kami komportable na sabihin sa iba, pero alam namin, Panginoon, na alam mo. At ang puso namin, Lord, nandun ang desire na ma-overcome at malampasan namin at hindi kami mahulog dito. Lord, ngayon pong umaga pong ito, Lord, we want to be ready. I want to be ready. I am ready. Nagagawain, Panginoon, yung plano mo, yung kalooban mo, hindi yung gusto at plano namin, plano ko sa buhay. I am pre-deciding
na anuman ang dadating, ang mga principles na itinuro mo sa buhay namin, sa pamagitan ng iyong salita, ay isa sa katuparan namin. Tulungan mo po kami. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Lahat kami, Lord, bilang mga tao, may mabubuti sa amin, maraming kabutihan sa aming kalooban at iniisip, pero lahat kami bilang mga tao, meron po kami mga kahinaan. Maharap kami sa temptations. Maharap kami, Lord, sa mga gawa ng kaaway na walang ibang iniisip kundi ang ilayo kami sa iyong kalooban, na sirain at wasakin ang aming mga buhay. Pero ngayong oras na ito, Lord, help us. We cannot do it by ourselves. At nagsisimula ang pagtulong mo if we will admit na meron po kaming kahinaan sa buhay na kailangan namin, Lord, ang tulong mo. Isusuko namin sa iyo. Gagawin namin, Lord, yung aming mga natutunan. We will move the line. We will magnify the loss. We will magnify the cost. Panginoong, pagtitiwala namin ang iyong biyaya. Tulungan mo po kami, Lord, ngayong umagang ito. Pangusap ka po sa aming kalagitnaan. Sa ating maikling sandali, hindi na po natin pagtatagalin ang ating pong invitation. But if the Lord is talking to you, talk to God. Meron tayong kahinaan, meron tayong struggles. Young people, adults, sino man, lalaki, babae. Kung ikaw ay mananampalataya na kumikilala na, Pastor, meron akong struggle. Ito po yung struggle ko. Diyos ang nakakaalam. At nangusap ang Panginoon sa akin. Gusto kong ma-overcome. Gusto kong mapagtagumpayan ang mga kahinaan kong ito at ayokong mahulog sa tukso. Lord, ipinagtitiwala ko sa iyo. Mangusap ka at pagpalain mo ang puso ko sa mga salita mong aking narinig ngayong umagang ito. Kung itong pangungusap sa iyo ng ating Panginoon, if the Lord is talking to you, I am requesting you, can you please move forward, come forward, manalangin tayo sa Diyos, lumapit tayo, at ipag-pray natin ang ating mga sarili. Come on, God bless you. Ang kailangan po natin ngayon ay pagiging totoo sa sarili. Maging totoo sa sarili. Lord, ito po yung mga weaknesses ko. Lord, meron akong kahinaan, meron akong sitwasyon sa buhay na kailangan ko po ng gabay at ng tulong mo. Lord, please help me. Hindi ko kayang gawaing mag-isa. Hindi ko kayang mapagtagumpayang mag-isa. Pero sa tulong mo, naniniwala ako na ma-overcome ko po ito. Gagawin ko po ang iyong sinabi. Gagawin ko po ang prinsipyo ng iyong salita. Lord, help me. Help me. I want to be ready. I want to be ready. Kung meron man sa ating kalagitnaan lang nagsasabi, Pastor, pwede po bang may mag-pray lang para sa akin? I want someone to pray for me. Hindi mo kailangan sabihin kung ano man yung gusto mong pinagdadaanan mo, kung hindi ka komportableng sabihin, pero gusto mo lang na merong manalangin para sa iyo. Kung ito ang panalangin mo at desire ng puso mo, huwag kang mahiya. Pakitaas mo lang ang kamay mo, may magpe-pray po para sa iyo. Salamat. Salamat po. Sang counselor na lalaki. Meron pa po ba? Huwag po kayong mahiya. Meron lang kayong gustong ipanalangin sa sarili ninyo. Meron po ba? Tayo manalangin. Naman naming Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po sa blessing ng iyong mga salita, sa paalaala, Panginoon. Salamat po sa Holy Spirit na nagpapakita sa amin ng aming pong mga sarili, ng aming tunay na kalalagayan, katatayuan. Lord, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami ng kalayaan. Ayaw namin, Lord, na masira ang plano mo sa buhay namin. Kung kaya't kukuhanin namin, Panginoon, ang payo ng salita mo na bago pa kami humarap sa anumang sitwasyon ng buhay, Panginoon, pipiliin na namin na gawain kung ano po yung iniutos mo, kung ano yung prinsipyo na natutunan namin, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming mga puso, lukuban mo kami ng iyong banal na kamay, ipinagtitiwala namin sa iyo, Lord, ang buong oras na ito ng aming pong gawain. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming samod na langin. Amen. Amen. God bless you po.